Praise the Lord. Sige, palapaw po muna natin ang Panginoon, mga kapatid. Dinadala ngayon sa ospital, may nakihiram ng hininga. May mga problema na halos hindi makakain, pero ikaw ako, hallelujah, 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 salitang pasasalamat, kung pasasalamat ka naman, Brother Niel, ay, di sapat yung salitang pasasalamat. Kapag pinapunta ko nito sa Worldly doon, hindi ko alam kung paano ko i-comfort, kung paano ko i-prepare first step kung dumating sa punto. Pero alam niyo mga kapatid, isa lang ang naisip ko. Tama yung teacher na nila sa Sunday School. Hanggat may buhay ka, hanggat may hindi ka, huwag mo kasalanan mo. Kasi hindi mo alam yung nangyayari, hindi mo alam yung pinagbukasan mo mamaya. Pagkatapos ito, ang kailangan magpuri at magpuri at magpasalamat, magpasalamat. Ibigay mo yung naglalakad, hindi man sapat, pero gawin mo ang lahat. So, bakit po natin ang Panginoon? Hallelujah, let's worship the Lord. So, hindi mo pagtatagal, kung meron po kayo ang Biblia, ay samahan niyo akong buksan in Book of Isaiah, mga kapatid. Hallelujah. Chapter 7, verse 14. Sabi po dito, kaya ng Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda. Narito, isang dalaga ay maglilihi at maghahanap ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Isaiah chapter 53, verse 5, mga kapatid. Sabi, ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating pagsalansa, siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. At sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay isip din tayo. Hebrews chapter 9 verse 22. At ayon sa kautusan ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo at maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Ama namin Diyos, salamat po sa pagkakabasa ng iyong salita. Sa umaga po ng to, Lord, hinihiling namin ang iyong presensya. Sabi mo, 2-3 na nagkakatipon sa iyong pangalan, ikaw po ay nasa aming kalagitnaan. Lord, higit kami sa 2, higit kami sa 3. Kaya alam po namin na bago kami dumating dito sa iyong sanctuary, Panginoon, ay hinihintay mo na po kami. And Lord, sa umagang ito, sa bawat lalabas, Panginoon, sa aking mga labi, hayaan mo, Lord, ito po sa iyong kalooban. Gamitin mo lamang po ako. Hayaan mo, Lord, ito sa kayong tuto, kapapabaalala, isasaway. O Panginoon, sa aming Panginoon, ito po yung hindi paalala, Panginoon. And Lord, hallelujah, anumang Panginoon, mensahe mo sa umagang ito, ay naniniwala ko na ito'y nasa iyong kalooban. Sa iyo po ang pagpuling pagsamba, iluluwalhati namin ang iyong pangalan sa pangalan mo, Jesus. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. Hallelujah. 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 Alayin po po ang Valentine's Day, pero kamay mo yung katabi at sabihin mo, I love you with the love of the Lord. Kaya natin, I L. Palagpahan natin ang Panginoon bagay po kayo mo. Hallelujah. Sige po, mga kapulan po. Pwede po ba palagpahan mo na natin ang Panginoon? Hallelujah. 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 I L. Wow.
Malayo po po yung February 14. Pero pag sinabing I love you, I-L-Y, ay marami na po yung kinikilig. Marami po yung naghihintay ng regalo, or naghihintay ng gifts, or naghihintay ng chocolate, or naghihintay ng gasto, sabi ni Brother Ariel, or naghihintay ng mga sunflower, rose, gumamela, ang pupot, bulaklak ng kangkong, bulaklak ng kamote, bulaklak ng malunggay. But alam niyo mga kapatid, pag I love you, or pag sinabing February 14, grabe yung pakiramdam ng pagmamahal. Tama ba yan sa mga dalaga na may kasintahan? Parang wala. Okay, siguro, baka hindi lang. Gawin natin ganito. Or sa mga may asawang lalaki, masarap magmahal, right? Brother Joey, ikaw sabi mo, Sister Christy, hindi sumasagot. Masaya ba mga lalaking may asawa? Amen! Okay, yung mga asawa babae, sweet ba yung mga asawa niyo lalaki? Amen! Parang bilang, siguro ako sa Marley kung nandito si Tina, mas lalo nag-aaral. So mga kapatid, ako, nung naligaw ako kay Sister Malu, or baliktad, si Sister Malu naligaw sa akin. Patay na yung mga sasawa ko, buti na naman. Parang ang hirap no, Brother Mark. Yung Malu kasi namin, chat, text Sister Jen, ako, best friend ko sa akin. Text ko. Nauna mag-text sa Sister Malu. Then, yung ito. Ako po ang unang nag-text. And ang unang text ko sa kanya, Ate Malu, sisimba po ba kayo? Pero, Pentecostal na siya mga kapatid. Then, kapag po manliligaw ka, medyo may abot pa konti, no? Kunyari, sino may gusto, sino may gusto, or si Sister Malu may gusto. Pero gusto rin namin talaga. Pero parang ang hirap i-explain, or parang ang hirap diretsyahin kasi parang ang datay mayabang. Or sa manliligaw mga kapatid, gagawin mo daw yung lahat para sa mahal mo. Yung naalala ko dati yung mga kapatid Sister Malu, nililigawan ko siya, hinahatid ko siya doon sa bahay nila, sa babae. And nung tumatagal kami daw, sabi niya, alam mo, bakit na ba tumatagal hindi mo na ako hinahatid? Kami naman. Kami naman. Sabi ko, kasi ang layo, from Kawit sa Bagtas, magde-date kami, 13. Ihahatid ko pa siya, hindi sa dire-diretso na lang ako patagsa. Ang layo kasi. So, baba ka na lang dito. Hindi yung part na kami na. Pero nung naliligaw ako, pag magde-date kami doon, kasama kasi may kasama kami, Sister Jel, bawal gumala mga kapatid doon. Para ba? Huwag kahala. Oo, bakit mo? Nung kami na, mag-ingat ka ba? Alam yung pag maliligaw ka mga kapatid, gagawin mo ang lahat para sa mahal mo. O ipapaalam mo kung gaano mo siya kamaligaw. Pag-gising mo ba lang mo gusto ka mo? Pero nung tumatagal, siya na yung nangangamusta sa akin, kamusta ka na? Yung parang, una, ipapaalam mo kung gaano mo siya kamahal, bilang manliligaw. But, hindi mo ibig sabihin na wala ni love, mga kapatid. Baka, sumo yung Sister Malu nung siya naman, habang kami na, siya naman yung nag-chat. Kamusta ka na? Saan ka na ngayon? Ano ginagawa mo? And, bilang manliligaw or nagmamahal, ipapakilala mo sa kanya, ipapaalam mo sa kanya, sino ka na nagmamahal? Yung una, gano'n, wait mo, nag-chat at sweet ko. Nung naging kami na, nung mag-asawa na, parang, pag nagkamali ako ng galaw, si Sir yung ako, nakasa pa lang, siya pumuputok na. Alam yung mga kapatid yun, ipaparamdam mo daw bilang manliligaw kung gaano mo kamahal yung isang tao. Kapag daw mahal mo ang isang
Lahat daw po ay kaya mong tisin para sa pagmamahal na yun. Amen po ba? Amen. Amen. And lahat daw po ng sakripisyo alang-alang sa pag-ibig ay kaya mong gawin. But minsan nakakalimutan nito. Meron po ako narinig na testimonies sa matanda sa bagtas. Sabi niya, na mga unang taon, dalawang taon, tatlong taon, napaka-sweet. Grabe ka sweet. Tatawid sa pedestrian, yung parang, hindi sa kababayang oras, brother niya, yung pabalik. Hindi natatapos. Nung nagtagal-tagal na sila. Nauuna na siya. Tagal-tagal mong maglakad. Magkababa na. Tapos, pagsasakay sa jeep, pinalala, brother mo yung kumikilig, sister Christy, may mga sasakay sa bus, alalayan. Ngayon, bilisan mo, mayroon bang nasa likod? Yung bababa ganun din. Yung sa pagkakain, isang taon, dalawang taon mag-asawa, meron ka dito. Punas-punasan. Nung sumunod, ang babi mo naman pala kumain. Meron ka dito. Sa kabila kaya, yung kakain, ang ganda. Uy, asawa mo na yung pagkain. Okay lang yan, walang problema dyan. Hinahulog. Sumunod sabi, pagkalit ka kanilang kaya ng manok. Parami ito. Alam niyo mga kapatid, minsan nakakalimutan natin yung pag-ibig, pero hindi ibig sabihin na nakakalimutan ay wala na yung pag-ibig. Nakakalimutan po ba o hindi talaga alam o hindi pa talaga inaalam dahil walang pakialam? And bilang isang Kristiyano, mananampalatayang nagmamahal mga kapatid, hallelujah, tayo mismo, alam natin dapat, o nararamdaman natin, o naiintindihan natin, or napipil natin kung gaano tayo kalab, o gaano tayo kamahal ng Diyos. Eh kaya ka nandito kasi naniniwala ka na mahal ka ng Diyos. Kaya ka gumising kanina kasi alam mo na mahal ka ng Diyos. Kaya ka nagmamahal kasi minsan nalaman mo na inuna kang minahal ng Diyos bago mo mahalin ng Diyos. Eh minsan din, dahil doon nakakalimutan natin o hindi ba talaga alam o hindi talaga inaalam kasi walang pakialam. Pero ngunit, kahit ganon, wait lang. Bago niyo tayo minahal, niligawan, pinaramdam yung pagmamahal niya sa atin. Sino ba itong nagmahal sa atin? The first point is I. Ipapakilala ng isang nagmamahal sino siya. Ang bilang manliligaw, dapat ipapakilala mo sa minamahal mo kung sino ka. Dapat ipakilala mo ang sarili mo. Genesis chapter 1, verse 1. Nang pasimulay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. In the beginning, God created the heaven and the earth. Exodus chapter 3, verse 13 to 15. At sinabi ni Moises sa Diyos, narito, pagdating ko sa mga anak ni Israel, at sasabihin ko sa kanila, sinugo ako ng iyong Diyos ng inyong mga magulang. At sasabihin nila sa akin, ano ang kanyang pangalan? Anong sasabihin ko sa kanila? Verse 14. At sinabi ng Diyos kay Moises, ako, yaong ako nga. At kanyang sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa iyo ni ako nga. Verse 15. At sinabi pa ng Diyos kay Moises, ganito ang sabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ng Panginoon ng Diyos ng inyong mga magulang, ng Diyos ni Abraham, ng Diyos ni Isaac, ng Diyos ni Jacob. Ito ang aking pangalan magpakailanman. At ito ang aking pinaka-aalala sa lahat ng mga lahi. Next verse, Ivan. John chapter 8, verse 58. Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, bago'y pinanganak si Abraham, ay ako nga. Revelation chapter 1, verse 8, ako ang Alpha at Omega, sabi ng Panginoong Diyos, ngayon at ang nakaraan at sa darating ang makapangyarihan
kapangyarihan sa lahat. Isaiah chapter 44 verse 6. Ganito ang sabi ng Panginoon ng hari ng Israel at ang kanyang manunubos. Na Panginoon ng hukbo, ako ang una at ako ang huli, at liban sa akin ay walang Diyos. Praise God. Dami, no? Pero kukunti pa po yan. Siya daw po yung Diyos na nagsalita kay Moises in Exodus. Siya po yung Diyos o si Jesus Christ naman po sa panahon ni John. Wait lang po, sino po ba itong I am? Or sino po ba itong ako nga na pilit ipinaparamdam yung pagmamahal niya? Isaiah chapter 7 verse 14, kaya ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda. Narito, isang dalaga ay maglilihi at manganganak na isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Isaiah chapter 9 verse 6, sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maatag sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawagin kamangha-mangha. Yes. Amen. Tagapayo, Yes. makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Nasa Kabukaran sa Matthew chapter 1 verse 23 na Yes, sabi, Pastor. narito ang dalagay magdadalang tao at manganganak na isang lalaki, at ang pangalan itatawag sa kanila ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ang Diyos. Itong ay lang naman po ito ay yung nasa propesiya ni Prophet Isaiah, Yes, amen. na nasa katuparan in Book of Matthew chapter 1 verse 23. Nasa kanyang na itong batang ito na isisilang na isang dalaga, na sa kanyang balikat ay maatang ang lahat ng kapamahalaan. Isang batang lalaki na sa kanyang pangalan ay tatawagin kamangha-mangha, Hallelujah. tagapayo, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. At isang batang lalaki na isang batang lalaki na tatawagin Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ang Diyos. Ito daw po yung ay. Siya lang naman po yung ipinanganak sa sabsaban, Amen. Amen. pinahirapan, iniligtas, ibinyahe, pinasakitan, itinago upang hindi mapatay, inilakbay upang maligtas sa talim ng inggit at galit. Siya po yung Alpha and Omega. Siya yung una at huli. Siya yung in the beginning, God, in the end, God. Teka lang po. Kung tutusin po, sa pagitan ng G to P ay malaki po ang agwat. Sa pagitan ng God to people ay malaki ang agwat. At kung iintindihin natin yung letter G sa letter P, ay malaki yung agwat ang pagitan. Sa alpabeto, maraming teacher dito. O kahit hindi teacher, in English alphabet or in Tagalog alphabet, ang G to P ay malaki ang pagitan. Come on. Malaki po ang gap ng G to P. Or malaki yung agwat ng God to people. Tama po ba? Hindi. Tama. Pero kahit malayo yung agwat, H2O, yung layo na agwat, na ibig sabihin compound element energy ng water, ay Acts chapter 2 verse 38. Then Peter said unto them, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive a gift of Holy Ghost. Sabi, receiving of Holy Ghost, gift of Holy Ghost. Repent for the remission of sins. Baptized in Jesus' name in H2O. Oh! Ulitin ko, yung gap ng G to P, H2O, na compound element ng tubig, malaki yung gap. Pero yung people to God, malaki yung gap. Pero in Jesus' name, Acts chapter 2 verse 38, receiving Holy Ghost, remission of sins, repent, baptized in Jesus' name in H2O. Ano yung compound element? Ano yung ibig sabihin daw ng H2O? Tubig. Baptized
kadahilanan ng regalo. Amen. Sino naghihintay ng regalo ng Pasko? Ulo. Ako naghihintay ako. Yun yung katotohanan. Etong February, sino naghihintay ng regalo? Lahat pa rin tayo. Pero yung tunay na regalo ay ang pagmamahal ni Kristo. Amen. Itong ay na ito na kahit malayo, despite malayo, ibinaba niya po ang kanyang sarili. Pero marami pa rin po sa atin ang hindi naiintindihan o na-appreciate ko. Imbis na alalahanin sino siya, ang pakay niya, ang pagparito niya, dahilan kung bakit nagpapago siya. Marami sa atin ay hindi nag-iisip, Come on. hindi sensitive yung pakiramdam. Ang gusto kasi natin mga tao, o mga Kristiyano, o mananampalataya, tayo lang yung nakaka-receive, tayo lang yung nakakaramdam. Pero teka lang, itong ay lang naman pong ito, hallelujah, ay kahit ang hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, makapangyarihan sa lahat, ay pilit ibinababa yung kanyang sarili para sa iyo at para sa akin. Hindi niya po inari yung sarili niya na gawing madaling paraan yung pagkaligtas. Pwede niya pong gawin, hallelujah, na magpadala ka lang ng anghel. Kaligtasan lang naman. Pwedeng, hoy, kaligtasan lang. Ibibigay ko sa iyo yung kaligtasan right now. Pero hindi. Ibinigay niya yung sarili niya. Yes. Amen. Bakit? Kasi kaya niya po ginawa to dahil sa second point, yung love. Amen. Kapag mahal mo daw po ang isang tao, niligawan mo ito, lahat daw po ay kaya mong gawin o sakripisyo. Yung hahamakin ng lahat, masunod lamang. Praise Yung God. tipong kahit masaktan ka na, kahit mahirapan ka na, kahit sabing gawing TANGA ka na, pero pag sinabing pagmamahal, ipaparamdam, gagawa ng sakripisyo para masabi na mahal mo yung isang tao. Ang Diyos, mga kapatid, ay ibinaba niya ang kanyang pagka-Diyos, ibinaba niya ang kanyang pagiging hari, ibinaba niya ang kanyang sarili, para ba sa kanyang titulo, para ba palakpakan yung pangalan niya, para ba sabihin na siya yung makapangyarihan sa lahat, para ba itaas siya sa lahat, para bigyan mo siya ng magandang regalo, para ba bigyan siya ng magandang entrance mo. Ginawa niya yun dahil sa niya sa iyo. Amen. Isaiah chapter 53 verse 5. Alam niyo, ngunit siya ay nasugatan. Dahil kanino? Dahil sa ating pagsalagsang. Amen. Siya ay nabugbog dahil Praise God. Come on. dahil sa ating kasamaan. Dahil sa iyo, dahil sa akin, tinanggap niya yung sugat. Tinanggap niya yung bugbog. Ano at ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa kanya at sa pamagitan ng kanyang lakay ay nagsigaling tayo. Amen. Ulitin ko, gagawin ng lahat, hahamakin ng lahat, masunod lang yung pagmamahal, maibigay lang yung pagmamahal. Nasugatan dahil sa pagsalansang niya ba? Dahil sa akin. Amen. Siya'y nabugbog dahil ba sa titulo niya? Hindi. Dahil sa kasamaan ko. Ang parusa para sa kaligtasan mo at kaligtasan ko nasa kanya. Hahamakin ng lahat Amen. dahil sa pagmamahal. Teka lang. Tapos ikaw, nakakalimutan mo yung pagmamahal na yun? Come on. Nakakalimutan mo yung pag-ibig na yun? Come on. Kapag may papapala, kapag okay ka, hindi ka tumatawag, hindi ka umiiyak, hindi ka nagpupuri, hindi ka sumisimba, hindi ka umaaten, hindi ka lumulog, hindi bumabata ka luha mo, hindi mo tinataas sa kamay mo, hindi ka bumapalaktak. Pero kapag may pangangailangan, grabe ang iyak, grabe ang luhod, grabe ang fasting, grabe ang pagsimba, grabe ang pagkasakal, grabe ang pagsigaw, grabe ang pag-iyak. Kapag may pangangailangan ng kailangan magpupuri o dahil nagpupuri ka dahil sa pagmamahal. Ito pong propesiya ni Prophet Isaiah na nagsasabing darating yung puntos,
mangyayari, magaganap, mararanasan, mararamdaman ng batang isisilang na tagapamahala, kamangha-mangha, tagapayaw, makapangyarihang Diyos, ang masaktan, ang masugatan, ang maparusahan, ang mabugbog. Hindi dahil sa titulo, hindi dahil sa pangalan na inakin, hindi dahil sa kung ano-ano, hindi sa iyo at sa akin, at dahil sa pagmamahal na sa akin. Hindi do anything, kung iisipin, makapangyarihan kong Diyos, kaya niya pong gawin lahat. Kaya niya pong gawin ipagtanggol o hindi masaktan. Kaya niya pong labanan. Kaya niya pong parusahan, ipapatay sa mga anghel, lahat ng gagawa sa kanya ng paghihirap na yun. Kaya niyang lumaban that time. Kaya niya ipaglaban yung sarili niya that time. Makapangyarihan Diyos, hari ng mga hari. Presidente nga lang, kapag may lalapit, grabe na eh. Pero siya, gagawin niya ang lahat, hahamakin niya ang lahat, tatanggapin niya ang lahat, para sa iyo na walang kwenta at walang silbi, para sa kaligtasan, dahil sa kaya niya pong gawin lahat, maging tanggapin ang pasakit, dahil sa pagmamahal. John chapter 3 verse 16. Sapagkat ngayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, not the word. Hindi ito sa sanlibutan na to. Liwanagin ko kayo. Na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil sa pagmamahal, gagawin po ang lahat, ibibigay ang lahat, hahabakin ang lahat, isasacrifice ang lahat, and ang parusa, dahil sa pagmamahal, tatanggapin at tinanggap ng ating Diyos. Hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, makapangyarihan sa lahat, tatanggapin yung ganun. Para lang sa iyo na walang kwenta, para lang sa akin na makasalanan, para lang sa akin na puro kasamaan, para sa akin na nakakalimot ang lahat. Teka lang, yun po ang tunay na pagmamahal, hindi naghahanap ng kapalit. Amen. Masaktan ka man, okay lang ako yung masaktan, wag lang ikaw. Amen. Yun ang tunay na pagmamahal. Nagagawin ng lahat, at ito po ang tunay na regalo. Ito po ang tunay na kayang gawin. Basta pagmamahal o pag-ibig ang pag-uusapan. Kaya po ngayon, kung nagmamahal kayo, hindi niyo nararamdaman ay pinagtatanggol kayo, mag-isip-isip kayo. Hindi, seryoso ako. Hindi ko sinasabi ito dahil sa Diyos. Sinasabi ko ito dahil sa pag-ibig ng Diyos. Amen. At kung ikaw ay may tunay na pag-ibig at kung nararamdaman mo yung tunay na pag-ibig, hahalakin mo yung lahat. Di ba rin hindi ka kumain lang yung mga anak mo. Di ba rin ikaw yung may sakit, wag lang yung anak mo. Di ba rin ikaw yung naghirap, wag lang yung anak mo. Ganyan ang tunay na pag-ibig. Hahamakin ang lahat. Gagawin ang lahat. Di ba rin ikaw yung magtiis, wag lang yung mahal nila. Ganun po ang Diyos. Tinanggap na yung sakit. Tinanggap na yung lakay. Tinanggap na yung hirap. Hindi dahil sa kalanan. Dahil po yun sa pagmamahal niya sa iyo. Ang tao po ay walang kwenta kapag walang Diyos. Ngunit ang Diyos ay mananatiling Diyos without you. Kaya ano po ba ang reason ng ay para ibigay ang kanyang Or ano daw po ba ang reason ng Diyos para gano'n na lang ang pag-ibig niya sa atin? Una, wala siyang mapapala. Amen. Napakaluto yung Pastor Paul, tapos mamahalin ng Diyos. That's truth. That's truth. Puro kasi nungalingan, tapos iibigin ng Diyos. Good. Yung G.O.D. po ay mananatiling God without you. And hindi po kailangan ng G.O.D. ng you Yes. para maging Diyos. Right. And Diyos po siya from beginning to the end. Siya po yung Diyos from Genesis to Revelation. Siya po yung Diyos ang dispensation of innocent to dispensation of judgment. But kahit anong mangyari, kahit anong kaganapan, masaktan, mahirapan, namatay, muling nabuhay, nasugatan, pinutungan ng korona ng tinik, nagbuhat ng krus, puro sugat sa likod, ipinako sa kamay at sa paa, tinusok sa tagiliran, muli
turing na buhay na wala po yung pagmamahal. Hindi. Sabi ko kahit malayo yung gap ng G to pain 2,000 years ago, until now, hindi nagbabago ang Diyos. Ipapakilala po yung Diyos sa kanyang sarili sa atin. Ipaparamdam ng Diyos yung kanyang pagmamahal sa atin. Nagawa niya pong ibigay yung kanyang sarili para sa sarili ko na walang kwenta kung iisipin. Yung buhay na dapat hindi ganito, na hindi maayos, nagpupuri, binigyan ng pagkakataon, nabubuhay ngayon. Tutusin, wala ako dapat ito ngayon din sa inyong harapan. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, hindi nagtatangi ang Diyos, hindi niya tinignan yung you para magmahal. Ang tinignan niya, yung sarili niya, para magmahal. Nagsakripisyo, tumanggap ng parusa, ininda yung sakit. Hindi nga po nagreklamo eh. Amen. Right. Mabubuhat yun. Pwede yung sabihin ko, dahil lang to kay Dani na makasalanan, bubuhatin ko. Dahil lang to sa isang tao na walang kwenta, bubuhatin ko. Si Bart na makasalanan, puputungan ako. Kaya hindi ko na ibibigay kung corona ko, hindi ko tatanggapin ko corona. Yung mga latay sa likod ko, yung ngayon ko, hindi sila magsigaling. Pwedeng ganun. Pero dahil po sa pagmamahal ng Diyos, hindi nagreklamo ng Diyos, hindi nagsawa ng pagmamahal niya, nagpatawad, nagilig, nagbigay ng tiyasa, yun po ang tunay na pagmamahal. Kayang tiisin ang lahat para sa kanyang minamahal. Kung kahit mga magulang o mga anak na lang, kaya nyo mag-aral ng maigi para sa inyong mga magulang. Gusto nyo suklian. Kasi ito yung palatandaan tunay ng pagmamahal at respeto. Mga magulang, ganyan din po tayo. Kahit napapagod, gumigising ng umaga. Na halos nagtatrabaho, maghapon. Pag-uwi, tulog na yung mga anak, yung asawa. Gigising ulit ang maaga, paulit-ulit yung cycle. Pero hindi tayo nagsasawang gawin yung bakit? Dahil mahal natin ang pamilya natin, mahal natin yung anak natin, mahal natin yung asawa natin. Ganun din yung Diyos. Amen. Kahit paulit-ulit kang lumalayo, paulit-ulit pa rin siyang lumalapit sa'yo. Kahit paulit kang nasasaktan, pinapalakan mo pa rin yung tunay na pagmamahal. Ikaw yung nagbabaliwala, ikaw yung lumalabas, pero siya'y patuloy pa rin na pumapasok sa buhay mo. Paramdam yung tunay ng yung tunay na pagmamahal niya. Hinahanap nyo yung letter, yung last point. Kaya tayo nakaupo. Oh, come on. Pero kaya ka nakaupo ngayon dahil sa pag-ibig ngayon. Kaya ka ngayon nagpakilala yung ay. Nagpakilala yung ay. Dahil sa L. Dahil sa pagmamahal niya. At kaya ka nakaupo ngayon. Kaya siya nagpakilala dahil sa pagmamahal niya sa iyo. Ang iniisip mo nasa yung last point. Iniisip na nabitin yung preaching, no? Kasi yung last point ay kayo. The last point, kaya ka nakaupo, ay dahil sa pagmamahal ng iyo. Ay kaya po nagpakilala yung ay, nagpakilala ang Diyos dahil sa pagmamahal niya sa iyo. Kaya pong gawin ng Diyos yung lahat para sa pagmamahal niya sa iyo. Hallelujah. Kaya pong ibigay, baguhin, patawarin, iayos ng ay, yung you, dahil sa L. Or kayang gawin po ng Diyos, nakalimutan yung lahat ng ginawa mo dahil sa pagmamahal niya sa iyo. Praise the Lord. And yung I, L-U, hindi yun dahil sa Kanya. Dahil po yun sa iyo. And dahil sa iyo, sa pagmamahal niya po sa atin, ibinigay niya ang pinakamagandang regalo at patunay na pagmamahal. Ito po ang kaligtasan. Hebrews chapter 9 verse 22. At ayon sa kautusan ay halos masasabi ko, lahat ng mga bagay ay nililinis na ng dugo. At maliban sa pagkabuhos ng dugo, ay walang kapatawaran. Yung ay po ang naging sacrifice.
yung sugat, yung latay, yung bugbog, hindi niya po ginawa yun para po sa kanyang sarili. Ginawa niya po yun para po sa iyo. Siya po yung naging sakripisyo. Siya po yung tumanggap ng hirap. Siya po yung unang nagmahal. Kanino? Dahil sa iyo. Ibig sabihin, church, kapag ang pagmamahal ay ang pag-uusapan, hindi po alintana ang lahat. Maramdaman mo lamang. Tinatanong ko right now, sino po ba yung hindi nakaramdam ng pagmamahal ng Diyos? Sige po, pahintulutan niyo ako, Pastor Orly. Kung meron po isa dito na hindi naramdaman yung pag-ibig ng Diyos, maluwag po yung pinto. Kasi ang katotohanan, kaya ka po nandito ngayon dahil sa pag-ibig ng Diyos. 1 John chapter 4, verse 19, we love Him because He first loved us. O tayo nagsisibig sapagkat siya ay unang umibig sa atin. So ngayon po, nagsilang po yung preaching, pero kung iisipin at iintindihin niyo po, ang tunay na pagmamahal ay may sakripisyo. Ang tunay na pagmamahal ay mayroong ginagawa para sa magandang motibo. And right now, mga kapatid, alam mo na mahal ka ng Diyos, at kung alam mo na mahal ka ng Diyos, ang lahat po ng sakripisyo yon ay para tutunayan na mahal mo o mahal ka ng Diyos. And right now, ano na po ba ang nagawa mo sa kabila ng pagpapakilala ng ay sa kanyang pagmamahal sa akin para sa iyo? Hinili ko po ang lahat ay ito na. Ilang years ka nang nananampalataya? 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 15 years, 16 years, 20 years, o sabihin natin 50 years. Pero kahit minsan, hindi po nawala yung pag-ibig ng Panginoon. Kahit minsan, hindi po nawala yung pakiramdam ng pag-ibig ng Diyos. And alam niyo po, marami pong nararamdam ng sakit, ng hirap. Sino ka para mahalin ng Diyos? Sino unang katanungan? Sino ka para bigyang importansya ng Diyos? Sino ka para sabihin mo sa sarili mo na anak ng Diyos? Sino ka para ipagmalaki mo na pinili ka ng Diyos? Tutunyusin, wala po tayong mapagyayabang, wala po tayong mapagmamalaki. Wala po pwede tayong sabihin, "Oy Lord, binigay ko na po sa iyo lahat. Oh Lord, binahal din po kita na higit pa. Lord, ibinigay ko na, pinuri na kita, sinamba na kita, ibinigay ko na ang aking pamilya sa iyo. Nagbibigay pa nga ako, nagkakalupa nga ako, pinupuri pa nga kita, pinapalagpakan pa nga kita." Pero sapat ba yun? Sapat ba yun para sa lahat ng pagmamahal ng Diyos? No, sir. No, ma'am. Kasi hindi mo kayang pagbasan, bantayan yung pagmamahal ng Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin ngayon ng Lord, napuri naman ako. Wala. Wala kang pwedeng ipagyabang, kapatid. Wala kang pwedeng sabihin na nagawa mo na lahat, kapatid. Kasi bago mo mahalin ng Diyos, bago mo purihin ng Diyos, bago ko pumasok sa simbahan ito, o nakakilala ang tunay na Panginoon, una ka munang minahal ng Diyos. Until now, 2,000 years ago, nagpakilala yung ay kay Moises. Pakilala kay sa mga tao, sa mga apostol. Until now, nagpapakilala pa rin sa atin. Hindi nagbago yung pag-ibig ng Diyos kay Moises. Sa New Testament, until now. Walang nagbago po sa lahat sa pag-ibig ng Diyos. Walang hindi nagbago yung ay, hindi nagbago yung pag-ibig. Ang nagbabago lang is yung you. Ang nakakalimot lang po yung you.
masakit ka po. Kaya nga siya nagpakilala eh. Kaya niya pinaramdam yung pag-ibig niya. Pero ikaw, gusto mo lang yung saganang iyon. Tanggapin yung lahat ng pagmamahal. Tanggapin yung pagpapakilala. Tanggapin yung lahat ng blessing. Tanggapin yung lahat ng buhay. Tanggapin yung lahat ng pagpapala. Tanggapin yung lahat na sa tingin mo, ikaw yung makakalamang. Na sa tingin mo, ikaw yung itatanggapin at kakailanganin. Pero ano ba kapatid yung nagawa mo sa pag-ibig ng Diyos sa'yo? Nagkulang po ba yung Panginoon sa pagmamahal niya sa'yo? Nagkulang po ba yung Diyos sa pagpaparamdam ng pagmamahal niya sa'yo? Until now, wala kang pwedeng ipagyabang. Until now, wala kang pwedeng sabihin na hinigat. Napantayan mo yung pag-ibig ng Diyos. Until now, hindi mo pwedeng harapin yung Diyos. Ipagyabang. Nasabihin na gawa na ang lahat. Kasi until now, kung titignan susukatin, wala pa sa kapantayan yung kaya mong ibigay na pagmamahal sa Diyos. Kaya kung sukatan lang church ng pag-ibig, sukatan lang ng pagmamahal, sukatan lang ng pagmamahal, sukatan lang ng pagmamahal, sukatan lang yung pagmamahal na magiging batayan, na kamabutayan mo yung kabutihan ng Diyos. Kapatid, wala ka pang nagagawa. Wala pa akong nagagawa. Wala pa akong magagawa. Wala pa akong may bibigay. Pero hindi ko ganun yung Diyos eh. Hindi ko nagbibilang ang Diyos na kanyang nabigay. Hindi ko nagbibilang ang Diyos na kanyang pagpapala. Hindi ko nagbibilang ang Diyos na kanyang pagmamahal. Hinihintay kanya, kapatid. Hinihintay kanya. At patuloy pa rin siyang nagmamahal sa'yo. Patuloy siyang binibigay niya sa'yo. Pero sa tingin na, nakakabuti. Huwag ka na naman sa hindi mo matubasa.
Nung pinapalo po ba siya ng ating corona na may hook? Nung pinutulog po ba siya ng corona ng tinik? Nung pinago po ba siya sa cross? Nung binuhat na po ba yung cross? Nagreklamo po ba yung Panginoon? No! No, sir! Wala po reklamo. Bakit? Bakit? Bakit niya tinanggap yun? Hari na mga hari. Diyos na mga Diyos. Hindi niya po tinanggap yun. Hari yun. Dahil gusto niya magyabang. Gusto niya maglagay sa yabang. Pagkalaki. Pagpakilala mo, sir, mama. Kinabahan ng Diyos. Yung lahat ng hirap. Pasakit. Dahil sa pagmamahal niya sa iyo. Right now, tayo ibalik sa pagmamahal niya. Kulang yung buhay mo para tumpasan yung pagmamahal ng Diyos. Kulang yung buhay mo. Kulang yung pamilya mo yan. Kulang yung kahingan. Kulang yung pamilya mo yan. Kulang yung pagkasisihan. At kulang na kanini. At tumpasan sa pagmamahal. Wala kang kayang ibalik sa Panginoon. Wala kang kayang ibalik sa pag-ibig ng Diyos. Wala kang kayang ibalik sa pagmamahal ng Diyos. Wala kang kayang ibalik sa pagmamahal ng Diyos. And dahil ang last offer ko na lang, ang last na ibibigay ko na lang, I am broken. Kapag hindi sapat, kapag hindi naman, pero Lord, right now, pagod na ako, hirap na ako, kailangan mo po, kahit na buhay ko ito, magiging ako. Ayaw mo, kahit hindi, pagkain mo kasalanan itong buhay nito. Pagkain mo ang pagkatapang buhay mo. Pagkain mo kasalanan itong buhay nito. Pwede ba, Lord? Pwede mo ba tanggapin mo yung buhay na kaya ko ibigay para masubihan yung pagpapasal? Kahit hindi sapat ang buhay nito. Lord, Church, hayop po ako. Hindi ko po pwedeng sabihin na bilang pastor, na bilang
Diyos na bilang inayos ng Diyos ay sapat na itong buhay na to para tumpasan yung pag-ibig ng Panginoon. At kahit anong sigaw mo dito, anong pangangaral mo dito, anong pagtuturo, ay hindi ko kayang suplihan kung tumpasan yung pag-ibig ng Diyos. At ang gusto ng Diyos, anak, hindi ko kailangan na tumpasan at antayin ko ang iyong pagmamahal sa akin. Ibigay mo ang iyong sarili. Isumbong ko ang iyong sarili. Makasalanan ka man, hindi ka man perfecto, hindi ka man okay, hindi ka man tapat, hindi ka man pagaling, hindi ka man mabuti. Ang gusto mo ay yung puso, ang buhay, na hanggang sa buto para malaman at masabihan. Mahal, di man sapat, di man higit, pero mapapatunayan mo ang kalaman ng pagmamahal mo sa pagbibigay ng iyong sarili sa iyong buhay. Ito'y di ka rin sapat sa alay na nagarapan. Ano pa ba ang kailangan mo? Ligat sa buhay ko, nanggaling sa'yo. Ito'y di ka rin sapat sa alay na nagarapan. Wala mo na yung aming Diyos. Pagdalang ko po na hindi sakit yung pagmamahal ko sa iyo. Na walang tumbas yung pagmamahal na kaya ibigay mo sa bawat isa sa amin. Pero Lord, kung gano'ng kalaki yung agwat, ang pagmamahal mo sa amin, pilit mo nilapit ang iyong sarili sa bawat isa. Lord, sa umaga ito, alam ko po, Panginoon, na kami pinapaalalahanan mo, tinutuhid mo. And Lord, alam ko po, hindi po sapat ang buhay nito para po tumbasan yung pagmamahal mo, yung kabutihan mo, yung katapatan mo. Naniniwala ako, Panginoon, kung gaano mo kami kamahal, hindi mo nilito kayo tumbasan. Lord, salamat sa buhay na pinagawa mo. Salamat sa pagpapakilala ng sarili mo. Salamat sa pagmamahal mo. At lahat ng iyong ginawa ay hindi para itaas ang mga pangalan, kundi para lang sa amin kung gano'n mo kami kamahal. Lord, naniniwala kami, Panginoon, na wala kami kayang ibigay, na wala kami kayang isukli sa lahat, Panginoon, na iyong ginawa. So umagang ito, Panginoon, ang tanging ibibigay lang namin sa iyo ang aming mga buhay, ang aming mga puso, ang aming mga isipan, ay ikaw po ay aming pupurihin, sasambahin at kikilalanin sa abot ng aming mga kaya. Lord, salamat sa iyong grace, salamat sa iyong chance, salamat sa iyong pagmamahal, salamat po sa lahat na kaya mong ibigay sa amin. Di mo po namin tumbasan o kaya tumbasan ito. Di mo po namin kaya bayaran. Di mo kaya namin sukulan. Ngunit Lord, sobra po kami nagpapasalamat sa iyo. Salamat po sa pagmamahal mo sa amin, Lord. Sa pinakabata, sa pinakamatanda ng hallelujah, ng Biyambong Buena Vista Church. Alam mo, Panginoon, na ikaw po ang patuloy na magpaalala hanggang mo sila kamahal. Ingatan mo po sila sa isang linggo, sa bawat araw na kanilang mag-aaral, nagtatrabaho. Alam mo, Panginoon, ang pagmamahal at ang katapatan mo, Panginoon, sa bawat isang Lord, Panginoon. Hayaan mo po, Panginoon, ang patuloy na buong gawa mo sa Buena Vista.
Kung meron pang Panginoon problema, trial, struggle ang bawat isang Panginoon, hayaan mo Panginoon, ikaw po ang magpalakas, ikaw po ang magpakatibay, at ikaw po Panginoon ang mag-alala kung gano'n mo po kami kamahal. And Lord, Panginoon, alam ko po na ikaw po ang tunay na Diyos na din na bahala sa mga nangangailangan, patuloy kang mag-provide sa mga nalulungkot, patuloy kang mag-comfort. And Lord, Panginoon, ano naman dalangin ng iyong mga anak, ay patuloy mo po itong tugunin. Wala po kami may pagmamalaki, wala po kami kayang ibigay, wala po kami kayang tumbasin, kundi pumihid ka lang, sambahin ka lang, ibigay ang aming puso at ang aming buhay sa iyong mabuting. At sa iyong pangalan ni Jesus din kami mapupuri at sasamba sa mga mismo pangalan, sa pangalan ng Jesus, sa pangalan ng Jesus, sa pangalan ng Jesus. Amen. God bless po mga kapatid. Mga kapatid, opo muna kayo at